Magandang gabi mga kabarangay. Um, Natunghayan po natin sa balita na di umano itong si Manny Pacquiao ay naglabas na ng listahan ng mga sinasabi niyang mga corrupt offices under the Duterte administrations. So, pero wala pong detalye. Basta naglabas lamang po siya ng mga listahan. At una na nga dyan yung DOH. Well, ito po ang masasabi natin kay Manny Pacquiao. Napapansin po natin, Manny, na ikaw ay nahahalin tulad na rin kay Trillanes na basta makapagsalita lang, sige ng sige kahit walang ebidensya o hindi pinag-aaralan ang mga sinasabi. So, kapag ikaw ay once you earn the impression of Trillanes is pareho na kayong mga pambansang dakilang sinungaling na ang tingin ng taong bayan ay medyo petrililing na dahil sa kanilang mga ambisyon upang maging presidente, maging pangulo ng bansa. Well, ang sinasabi natin, Manny, hindi pa naman ganon kalala ang tingin sa'yo ng taong bayan. Pero kung ipagpapatuloy mo yung attitude mo na basta lamang makapagsabi, makapaglabas ng listahan na hindi mong alam kung paano ito mapapatunayan, talagang masisira ka ng tuluyan. Sa ngayon, ang sinasabi natin, medyo you are at the verge of being disrespected. Pero hindi pa ganun kalala katulad kay Trillanes. Si Trillanes talaga, kumbaga ang tingin ng sambayanan dyan, basura na yan. High class garbage. Sapagkat walang mga katuturan ang pinagsasabi. Mga kasinungalingan, lahat-lahat. Kaya hindi binibigyan niya ng pansin. Kahit tayo, hindi natin halos banggitin yan sapagkat wala namang kwenta. Takaw Manny Pacquiao, malapit ka na doon sa mga ginagawa mong ito. At pag hindi ka tumigil at hindi ka medyo nag-isip, talagang wala ka ng pagkakaiba kay Trillanes. So, pag-isipan mo yan, Manny, habang may panahon ka pa. Ito naman si Coco Pimentel, no? Ikaw, Coco, medyo matalino ka, pero gago. Sasabihin mong Pacquiao is the president that we need. Kalokohan mo yan. Alam naman namin yan. Personal interest ang nasa utak mo, hindi pambayan. Bakit? Kapag ang umaasa ka na halimbawa, madalas na manalo si Pacquiao dahil sa kakulangan nito ng katalinuhan o pamunuan ng bansa, siguradong ikaw ang kukunin niya as siguro chief executive secretary. You will be the president, the shadow president of Manny Pacquiao. At yun ang kumbaga hinahangad mo at inaasam-asam. Kaya huwag mong gaguhin, Coco Pimentel, ang sambayan ng Pilipino.
Yung sinasabi mo that Pacquiao is the president, is the president we need, kalokohan yan. Ay nasa utak mo, ayun, pag nadulas na maging pangulo ito, parang ako na rin ang pangulo dahil sa akin naman ito aasa sapagkat ako ang nagbuyo sa kanya na kumandidato. Ganyan yan. Kaya masigasig ka. Ang suma total yan, interest mo, ang personal interest mo, ang ipinaglalaban mo. Ginagamit mo lang si Pacquiao upang magkaroon ka ng kapangyarihan bilang Pangulo sa pamamagitan ni Pacquiao. Kasi alam mo namang kung ikaw ang kakandidato, hindi ka mananalo at wala kang pera na sapat upang i-finance ang presidential campaign. Si Pacquiao, alam mong may pera at baka sakali makalusot. Yan ang nasa utak mo. So, ganun lang kasimple yan, Coco. Huwag mo na kaming bulahin pa. Talagang kokote mo. Masyadong malikot yan para sa interes mong personal. Hindi para sa interes ng sambayanang Pilipino. Yan ang totoo niyan. Sa ibang balita din po, nagkaroon ng kumbaga pahayag ang ICC, ang International Court o Criminal Court, na yung mga biktima di umano of the human rights violations ay pwede nang mag-file sa kanilang website ng mga complaint at ng kanilang mga ebidensya upang mayroong pagbasihan ang International Criminal Court to issue a warrant of arrest against the President. Well, muli, sinasabi po natin, kung sakali man maaring mayroong mga alleged victims, siyempre, the opposition will take this opportunity to file the alleged violation complaints of the alleged victims para to escalate the issue at maging political issue yan sa darating na presidential campaign. But again, ang sinasabi po natin, mga traitor lang itong mga opposition na ito at itong mga biktima na nagpapagamit sa opposition. Sapagkat ang sabi po natin, we are firm with our belief na wala pong mangyayari sa kaso na yan sapagkat hindi natin kinikilala ang jurisdiction o ang kapangyarihan ng ICC upang litisin ang ating Pangulo. Sapagkat unang-una, labag po yan sa ating saligang batas. Bakit? Ang sinasabi po ng saligang batas, ang Pangulo natin ay mayroon pong immunity from suit. Hindi po siya pwedeng kasuhan maliban sa impeachment complaint. Kung hindi po siya pwedeng kasuhan ayon sa ating saligang batas, so yung complaint with the ICC cannot also be recognized within our jurisdiction. Hindi po natin kinikilala yan. At kung gusto nila, subukan nilang magpalabas ng warrant of arrest. At tingnan natin kung kaya nilang arestuhin ang ating Pangulo. Pero sinasabi po natin, assuming mayroon, pagdating dito, sila ang ikulong natin. Tingnan po natin kung may magagawa ang ICC. So yan po ang komento natin, ang ating paninindigan sa bagay na yan.
na tungkol po diyan sa ICC na 'yan. Hindi po natin kinikilala ang jurisdiction ng ICC. Paulit-ulit po nating sinasabi 'yan. Sa iba naman pong balita, ayan, matunog na po na talaga namang si Drilon paulit-ulit sa pagsasabi na ang kamatayan ni Pinoy ay magiging kumbaga magbubukas ito ng panibagong anyo ng kumpanyang politikal, sapagkat ang ibig nilang sabihin ay magiging interesado ang tao sa buhay ni Pinoy, at ang interes na iyan ang mag-shape ng sympathy, voting sympathy from the administration to the opposition. Well, iyan po ang paniniwala ni Drilon. O maaaring pinipilit niyang paniwalain ang kanyang sarili tungkol sa bagay na yan. Pero mayroon po silang ginagawang hakbang tungkol dyan, sapagkat alam nila na sa Senado ay marami-rami pa silang kakampi. So pinipilit nila ngayon yung magkaroon ng makapagpasa ng isang resolusyon na gawing bayani si Pinoy. Gawing kumbaga yung legacy ni Pinoy ay gawing national recognized event. Nationally recognized event. Nang sa ganon, meron silang concrete evidence to prove na talagang itong si Pinoy ay worth emulating, na talagang mayroon siyang legacy na dapat ipagpatuloy ng opposition in terms of electing another Aquino or kapanalig ng mga Aquino sa darating na 2022 election. So ang ibig pong sabihin yan, talagang gusto nilang ma-concretize in terms of a Senate or congressional action to recognizing the legacy of Pinoy. Kasi sa panahon po ngayon, panay aligasyon lang nila na ito ang nagawa ni Pinoy, na kinukontra naman ng mga DDS o ng mga supporters ng administration ni President Duterte. So para to put it into records, into a concrete government action in terms of a Senate resolution, for instance, recognizing the legacy of Pinoy, so mayroon na silang masasabi na katunayan mayroong resolution o governmental action towards this specific legacy na nagpapatunay na mabuting Pangulo, mayroon talagang legacy na dapat ipagpatuloy kaming mga nasa opposition. So they are hoping na magawa nila yon. But with all honesty, we believe na hindi mangyayari yon, sapagkat hindi naman totoo. At isa pa, ang mga nasa Kongreso o nasa Senado, lalo na yung mga nahalal noong 2019, 12 din yon na panay mga katikit ng ating Pangulo, hindi rin nila hahayaan yon. Alam natin yon.
sapagkat wala namang katotohanan sa mga sinasabi nila. At kaugnay pa rin diyan, sinabi ni Senator Drilon, sapagkat namomonitor nila siguro sa media, sa social media, kaya ang sabi ni Drilon, mula daw nang namatay ang si Pinoy, nag-activate, nag-escalate ang mga supporters ni Pangulong Duterte na mga trolls sa media, na ibig sabihin ito yung mga vloggers na bayaran na nagsusulong sa mga achievements ng administrasyon. Well, para to tell you, Mr. Delon, ang katulad natin, hindi po, wala pong kumausap, wala nagkumbinsi sa atin na gawin ito, at lalong hindi tayo binabayaran. This is a voluntary act of those people who believe in the legacy of President Duterte based on his achievements, which are all for the good of the people. Kaya po ginagawa natin ito. Hindi tayo mga trolls, hindi tayo bayaran, hindi tayo kinakausap para gawin ito. Ito ay voluntary acts as our contribution in the building of the nation. Ito lang ang nakikita natin na pwede nating magawa bilang tulong sa pagsisikap na tayo'y makabuo ng isang makatao, makadiyos at makatarungang pamayanan. Kaya po ginagawa natin ito. Hindi katulad nyo na may advance nyo lang, may sulong nyo lang ang mga personal nyong interest. Gagawin nyo ang lahat. Sukdang ikasisira ng ating bayan. Sa totoo lamang po, sa tagal ninyong nanungkulan mula noon 1986, karamihan ng mga senador, mga bata ni Cory, andyan pa rin naman. Kaya nga ng panahon ni Pinoy, na-impeach niyo si Corona sapagkat bukod sa ibinayad sa inyo ni Pinoy sa pamamagitan ng DAP at PDAP, pinadaan lang dyan pero pansohol talaga sa inyo yon. Kaya napatanggal si Corona sapagkat dominated ang Senate at saka ang lower house. Dominated ng mga dilawans, ng mga tao, ng mga Aquino. Kaya bukod sa suhol, kayo ay mga tuta pa rin ni Pinoy. Kaya nangyari yon. So, kahit anong sabihin nyo, ito ay tuloy-tuloy na gagawin ng mga katulad natin na mga maliliit na vloggers na nais ipaabot sa sambayan ng Pilipino ang katotohanan, sapagkat hindi na po tayo pwedeng manahimik lamang, dahil kung mananahimik tayo, mamanipulate na naman ng mainstream media na mga tagapagsalita, mouthpiece ng mga oligarkiya. Kaya naguguyo ang sambayan ng Pilipino sapagkat wala po silang ibang naririnig kundi ang mainstream media. Kaya nagawa nila ang mga bagay na yan, yung pagmamanipula at nailuklok sa kapangyarihan ng mga Aquino dahil sa pagmamanipula ng mainstream media. Kasi wala pang alternative na social media noon. Pero ngayon mayroon na YouTube, Facebook. So, itong mga maliliit na
katulad natin ng mga vloggers, nakakapagparating tayo ng ating mga grievances, ng ating mga opinion, ng ating mga observations sa nangyayari sa ating lipunan na tunay na sumasalamin sa kalagayan ng ating bansa. Hindi katulad ng mga mainstream media na ang pinalalabas lamang nila ay ang mga balita, mga opinion na pabor sa kanilang interest upang patuloy na manatili, ma-perpetuate yung kanilang kapangyarihan laban sa maliliit na sambayan ng Pilipino. But this time, hindi na po mangyayari yan sapagkat hindi po titigil ang mga katulad natin na magsasalita, magpaabot ng ganitong mga opinyon upang maiparating ang katotohanan sa pangkaraniwang mamamayan. Kaya po, ibang-iba ang panahon ngayon. Magiging iba. Hindi na ito katulad ng inaasahan ng mga dilawan na kapag may namamatay na Aquino, makakapagluklok na naman ng panibagong Aquino. Ito po ang inaasahan ninyo. But that will never happen again. Bakit? Because at this time, the masses will know kung ano talaga ang nagagawa ng mga Aquino. Alam natin, pinipilit niyong isaksak sa kaisipan ng sambayanan na ito ang nagawa ng mga Aquino. Ganon sila kabuti sa sambayan ng Pilipino. Kaya ngayon, mayroon na kayong mga attempt. Nung namatay si Ninoy, si Cory ang isinulong. Nung namatay si Cory, si Noynoy ang isinulong. Nung namatay si Noynoy, mayroon ng mga attempt, mga floating balloons, si Chris Aquino, senador. At pagdating ng halalan, filing baka Pangulo. Or perhaps si Bam Aquino. O sino man, pero hindi niya si Robredo. Nabanggit po natin si BP Robredo. Napanood po natin yung interview kay Chief Public Attorney Presida si Acosta, Chief ng Public Attorney's Office. Galit na galit po siya. At ang sinasabi niya, halos sumurahin niya si BP Lini. Hindi nga lang nagmura, siyempre babae at disente naman. Pero sinasabi niya, anong karapatan mo, BP Lini? Napigilan kami na ipagpatuloy ang aming investigasyon at ang paghahain ng kaso laban sa mga responsable ng Dingbaksya, yung mga opisyalis na panahon ni Pinoy. Si Pinoy siyempre hindi na makakasuhan ng kriminal sapagkat patay na. Pero itong mga nanriyan pa ay pwede pong kasuhan yan. At actually, patuloy sabi ni Chief Pao Acosta, ay sinasabi niya, bakit inuutusan sila anong karapatan ni BP Lini na mag-utos sa Pao na itigil na yung mga investigasyon na yan, itigil na yung kaso ng Dingbaksa na yan.
Bakit? Ano ba ang interes mo, BP Leni? Bakit mo pinahihinto? Kaya galit na galit siya si Acosta. Pero tayo, sa ating, from our point of view, we are also interested in knowing why. Para hindi mabulgar ang isa sa pinakamasamang ginawa ng Pinoy administration na dahil lang sa pera sa pangungurakot kahit hindi pa naaprubahan ng DFA kung talaga bang ligtas gamitin ang dingbaksya, binili na ng Pinoy administration ang nasabing bakuna. At sapagkat nandyan na, hindi nyo inalintana ang kaligtasan ng mga kabataan sa public schools, ipinaturok na. Pinaturok nyo kasi nandyan na, kailangan gamitin. Otherwise, mapapasama kayo kung hindi gagamitin. Pero alam ninyo na hindi paligtas gamitin yan, ipinagamit nyo without considering the negative effect that would happen to the vaccines. Kaya ano pong nangyari? Ang daming namatay. At ngayon pinatitigil nyo ang investigasyon. Inuutusan nyo ang PAO. That is a responsibility of the highest degree. Dapat kasuhan ka dyan because that is an attempt on your part to obstruct justice to the prejudice of the victims. Dapat ginawa na yan ni Sonny Angara at ni Drilon. Pinilit nilang tanggalan ng budget ang forensic division ng PAO para matanggal yung mga doktor na nag-conduct ng autopsy para mawalan ng testigo ang gobyerno, ang prosecution laban sa mga korap na ito na mga tao ni Pinoy. Mabuti na lang dahil kay Atty. Acosta nakarating ang isyu kay Presidente Duterte at yan ay binito. Yung specific provision na yan ay binito ni President Duterte. And that was for that, I think it is for the 2021 budget. Dahil kung hindi nabito yon, edi siyempre, maghahanap na ng ibang trabaho itong mga doktor na to. And in effect, that would be losing material and competent witnesses on the part of the PAO, of the Public Attorney's Office. Ganon po kagago itong mga dilawans na to. Itong si Robredo, itong si Drilon, lahat po ng mga nasa opposition na yan. Ganyan po sila kagago. Hindi po nila alintana kung ano ang consequence ng kanilang ginagawa. Basta ang mahalaga, magawa nila yung sa tingin nila will advance their personal and political interest. Yan po ang problema sa mga opposition na yan. The reason why we do not like them. Kaya kasi kitang-kita po natin na ginagamit nila ang kanilang kapangyarihan upang maisulong lamang ang kanilang interest. At maglulubid po sila ng buhangin ng kasinungalingan upang yun naman ang ipararating sa taong bayan, contrary to what really they have done. So in other words, talagang panluloko po ang ginagawa ng mga ito sa sambayan ng Pilipino. And this is something that we cannot allow them to do anymore.
Yan po ang ating tututulan. And this is also the very reason why we we try our best to do things like this, no? Yung makagawa tayo ng mga ganitong pagpapahayag para makarating sa sambayan ng Pilipino kung ano talaga ang katotohanan sa mga nangyayari sa ating tanghalang politikal, lalo na pansamantala po atin pong wawakasan ang ating talakayan ngayong gabi. Bilang suporta po, hinihingi po natin ang na-subscribe ang ating YouTube channel, ang ating paninindigan sa napapanahong isyu ng lipunan. Muli, marami pong salamat at magandang gabi.